Hello, cosmological woman of the universe. Hello everyone! Pasensya na kayo, kakain pa lang ako kasi nagko-fasting ako. Wala kang So this is my sound. first meal. Ay? Wala pa rin akong sound? Hello? Meron pero sobrang hina. Baka hindi nakakabit ng maayos yung headset mo. Hello, hello? Ba't kaya ganun? Parang siyang parang siyang parang kang nakikipag-usap sa phone kasi hindi naka-loudspeaker, ganun. Hello, hello, hello? Meron po. Hello? Maayos naman. Hala, naririnig ka nila. Ako lang ang hindi makarinig. Hello? Ikaw lang hindi makarinig. Ako lang ang hindi makarinig. Teka, Baka bingi ka na, Joe. ha? Ay, Baka if bingi ka na. tatanggalin mo yung headset mo, okay kaya? If Ewan ko, baka tatanggalin mo siya, mag-echo. tingnan natin. Hello? Magsalita ka kaya? Hello, hello? Ayan. Hello? Okay na? Malakas po. Sabi ni Valencia, bakit sa akin hindi? Ano ba to? Anong nangyayari? Baka hindi ka kasi naka-headset, kaya hindi ka malakas. Ang problema, wala kasing charge tong Walang charge tong ko, earphone ko. Ay nako, Joey, maglinis ka ng tenga mo. Yan lang pala yun, Sige, naririnig naman kita. Titiisin ko na lang. Mahina nga lang, pero naririnig kita, pero sobrang hina lang. Sa'yo lang maano. Sa akin lang may Okay. problema. Mm. Okay yung audio Anong- ni Sas. Ano ang problema? Ano ang chika? Ano ang pinagchichikahan nyo? Since bagong taon, di ba, bagong taon, magbalik tanaw tayo dun sa mga bagay na naging malinaw. Kasi di ba dapat pag haharapin mo ang bagong taon, dapat ay i-close rin natin ang mga nakaraan. Ganyan. So, Kailangan pa ba? Oo. Dapat natin i-close ang nakaraan para maging ready tayo para sa bagong hinaharap. Upang tayo ay sama-samang bumangon ulit. Okay, umpisahan natin saan? Umpisa natin sa ano yung mga bagay na naging malinaw sa'yo ng 2023? Diyos ko naman, parang alam naman ng lahat. Hindi ba kayo nagimbal nung ako ay lumabas nung ako ay nagsalita against Emerald about EDCA na talagang Naloko kami dun, bakla. hindi ba lahat nga kayo galit nga sa akin? Lahat nga kayo, hindi naman galit. Iba parang, ano nangyayari kay Bex? Ano nangyayari kay... Oo. Mas galit na galit to. Yung sumabog yung video mo sa yung kapihan sa Kamuning Bakery. Kamuning Bakery, oo. Yun. Di ba? Actually, ano yun na parang the DDS originals na DDS OGs. Dead ma lang sa kanila kasi alam naman talaga nila kung ano ang stand ko doon, Pero the rest, yung mga nasa middle pa nun, ano nangyayari kay Bex? Oo. Pero syempre, yung mga believers, yung BBM I love blind is love supporters. Love is blind. Talaga expected na. Love is blind supporters. Expected na sa kanila na talaga titirahin ka. So yun yung naging malino sa. Alam ko na kasi prior pa lang noon on the road. So, i-release ko na ha. Well, si Clarita rin na naman nagsabi na I was isa ako sa mga kasama dun sa binuo niyang experts group sa NSA. Noong pa lang, alam ko na naku parang merong Emerald. Pero yun nga, parang there was a struggle to really review that
EDCA, the MDT, diba? And, ayun, may mga ugong-ugong na, ay, mukhang merong magiging arrangement ang Emerald at si Emerald, ganyan. Ako naman parang, wala, parang sabi ko, wait lang, parang hindi naman, kasi ganito noong first 6 months kasi, hindi pa natin nakikita na yung mga pinangako niya nung election ay binaliktad niya. Wala pa. Nung first 6 months kasi, ang reklamo pa lang nun ni Maharlika is, anong ginagawa mo sa mga loyalista? Bakit ganito yung pagtrato mo sa kanila? Tapos, mga tipong, saka yung issue ni Vic Rodriguez, di ba? Yun. Saka yung pasabog ni Maharlika nun about Okada. Yung palang yung mga ano na yon na parang, wala pang direct relationship na, ay, si kuya, yung budol, hindi na, noong EDCA, that's the time na talaga, ay, Emerald na, budol na budol. Kasi nga, ibang-iba yung sinabi, hello naman, Diyos ko naman, lahat ng nagpa-follow kay BBM, mula senador siya hanggang vice president siya, hanggang tumakbo siya ng presidente, alam natin yung kanyang stand dyan. Kaya nga ang daling makakuha ng mga back statements niya dahil hindi naman niya tinago yung posisyon niya noon. So yun talaga ang for me ang 100% na budol nga. Kasi yun talaga ang 180-degree turn Yun ang for me 180-degree turn. Kasi yung mag-a-appoint ka ng kalaban or whatever, ako naman parang given na yan Kasi si Digong din naman may mga in-appoint siya ng mga bilaw Yun space yun na, political space yun yung may ano talaga dyan, may mga maibibigay ka sa kalaban. Oo. Ganun. So, kumbaga medyo, you can look at it in a way na parang, medyo okay pa yan, reasonable pa yan, ganyan, hindi pa yan nakaka. And at that time, na nagsasalita sila Maharlika at saka yung ibang mga heavy critics ni PBBM early ng kanyang administration. At that point, nagpa-fly pa kasi yung mga reason na, baka ano yan? Baka hindi kasi napagbigyan, kaya yan nagagaganyan. Ganon. Nagpa-fly pa yung ganong reason Nag-aano pa yun Yung, kumbaga parang, pwede mo pa siyang take at face value baka nga ganun. Baka nga kaya ganyan. Baka kaya nga galit na galit yan kasi baka merong hiniling pagkatapos hindi na pagbigyan. Yung mga ganong tsene. Sino to si KPL? Sabi, pwede kita mag-guest sa live ko sa YT. Okay, mag-send ka lang sa akin ng email na lang, wag sa Facebook kasi minsan hindi ko nakikita yung mga nagme-message sa akin sa Facebook. May email address naman ako dyan sa aking Facebook, no? I-email mo na lang kung kailan, saan, at papaano, at sa anong dahilan. At magkano na rin. Charot. Magkano? May talent fee? Anyway, pero yun ang si Joey. I think everyone knows. Kasi nga, yun talaga yung, that's yun talaga kasing malinaw na budol sa akin, Joey Kasi yung sa war on drugs niya na medyo nag-backtrack, naging mahinahon siya dun sa war on drugs. That's understandable pa for me Correct. Ako understandable pa yun na parang, okay, kasi nga hindi naman niya kakayanin. So, meron pa akong allowance sa kanya. Saka kasi may background din kasi ako nasabi ko dun sa kumausap sa amin, sabi ko, okay, kung hindi niya kayang ganyan, ibahin na lang niya, ang gawin na lang niya, linisin na lang yung kapulisan. So, which, at the early part of his, he did, di ba? May mga napag-resign siya, meron siyang mga in-identify na mga, Yun ang isa sa mga sinadjust ko, yun na lang gawin, kasi kung hindi naman niya kaya yung Digong style,
Mm. Might as well. Naglinis siya. Kuno. Kasi, Oo. ngayon, Ay! wala namang update eh. Wala namang Sabi, update. sabi ni KPL, isa ako sa mga vlogger na nabudol ni Kuting. O ay, tawag yung isama dyan sa mga ganyang issue, ah. Pero yun na nga, I think, ayun ang ano sa akin talaga. And that began, actually, ang una kong hinanakit, I think everyone knows this, is yung, naamin bumagyo ng last year. Oo. 2020. Pinag-usapan natin yun sa TikTok eh. 'Di ba? Na parang, di ba nandun tayo sa TikTok, na parang, Oo. Bex, bakit ka biglang nag-F1? At, Oo. Oo. at tinago-tago mo pa, eh, may mga namatay kang responders. Correct. Oo. Actually, ang ano pa, ang stand pa namin noon is that sa'yo, dapat hindi na siya nag-F1 eh, 'di ba? Dapat he Hmm. attended to the ano, ganyan, kineme. Ang stand namin noon, ang ako noon, parang, sa akin, parang, o sige, mag-F1 ka, pero dapat, meron man lang after, ano na, parang, uy, puntahan mo man lang yung pamilya ng mga rescuer, or di ba yung meron man lang pagkilala na bonggang-bongga dun sa mga ano. Sa part na yon, mas heavy yung ano mo, mas heavy yung approach mo. Kami nun parang medyo, ano pa parang, sige, ano pa, yung intindihin pa natin yung pag-F1 niya, ganyan. Pero, at that point, I was also, ano, no, parang, oh, alam niyo, Mr. President, dapat, rescuer kasi yun eh. Ni wala sweldo yung pagkatas ng matay sa pagliligtas ng mga tao during a tragedy. So parang, the least that you can do is to invite them sa Malacanang, i-comfort mo yung pamilyang namatayan, yung which did not really happen. Mukhang meron lang pinapuntang tao or whatever, ganun. Ganun lang yung nangyari. So, ano, that was, that was parang, it is an event that you're going to put at the back of your head kasi alam mo na later on, magagamit mo yon or magiging isa yon sa mga no, pieces of evidence doon sa grand scheme of things na that is yung nonchalance ng ng government sa Ayun na nga, everyday saka, struggle ng ordinary Filipino. oo, di ba yun na nga, as in, unang tinira ako noon eh, na, Mm-mm. actually, after no comment ko sa F1, that's the time na biglang, taas talaga yung engagement ng page ko, modesty aside, no, talagang mataas talaga siya. Biglang, Oo wala, naman, girl. Bex. Yung mga nag-upload ng video mo, natawa nga ako, sabi gano'n ni sabi ni Sas, oh, yung video ni Maharlika, nakaka 200,000 views. Sabi, hindi ba alam ito ni Sas? Mataas yung views ng videos niya, basta hindi lang siya mag-upload. Basta iba yung mag-upload. Basta iba mag-upload at hindi ikaw, mataas yung engagement ng video na yon, mataas yung views, mataas yung ganyan. Anyway, Tapos yun na nga, ako biglang nawala. Sabi ko, and, sabi ko, ay, may something. Ganyan. Ganyan talaga ako. Ay, may something. Pinatay yung engagement ng page ko. Tapos, kasi naman, na-prove na natin, Joey, how they do it. They remember yung nag-live tayo, bigla tayo naging 5,500, naging 5,000. Tapos, tapos biglang na-stop yung live stream natin. Tapos bumalik sa 500. Pero bumalik ulit yung live stream natin. That's the time that they were mass reporting it at the same time. So that's how they do it. So, kasi pag yung page mo kasi, minamass report yan ng everyday, hindi ka man lang magka-violation. Bababa talaga yung algorithm niya. Kasi nga, kailangan pa siya i-check ng algorithm ng AI. Gets mo? Parang, ano yan eh, what's this? Ano tawag dyan? May tawag dyan sa batas eh. Yung gagawin nila, tapos gagawin mo, parang injunction. Parang siyang injunction or ano ba ito? preventively, Preventive suspension. Oo. Hindi naman suspension, preventive
measure Measures. yung Oo. yung pag-shadow ban sa'yo hanggang hindi pa na-examine ng AI nila yung ano talaga yung exact violation mo. Ang dami niyan, girl, kung ang daming ni-report sa'yo, nasa pipeline ka. Totoo. Gets mo? Tapos kailangan pang ma-clear yun lahat para bumalik ali yung engagement mo. So, after that, ayun na, tuloy-tuloy na parang, that's it. That's the beginning of everything na ano talaga. Pero yung talagang 180 degree talaga na ano ko na, ay budol ito. Yan yung sa EDCA. Kayo, ikaw, ano sa yung pinaka-turning point mo? Yung ano kasi, wala kasi akong feelings masyado dun sa EDCA issue. Kasi parang, ang sa akin nun, nakikinig ako nun sa, at that time, nung galit na galit ka na, ganyan, hindi ko masabayan. Hindi ko masabayan yung galit. Hindi ko masabayan. Well, yun nga, kasi parang, we're coming from different, direction eh. Kasi ikaw, andun ka. Alam mo yung development. Hindi kami kargado noon eh. So kami nakikita namin yung labas lang eh. Ganyan. Yeah. So nung wala para sa akin, sabi ko parang hindi ko naman masabayan si Sas dito. Baka naman merong plano ito. Imposibleng, That's your stand. Oo. Imposibleng ganun lang siya. Imposibleng parang I don't think na parang plano naman talaga ni BBM na isubo ang bayan sa isang kalunos-lunos na sitwasyon. Ganyan. And I was thinking that because ang promise niya is basically friends to all, enemy to none, ganyan-ganyan. So, perhaps, baka ang ginagawa ng Pangulo is trying to get the best deal out of this, ganyan-ganyan. Yung mga ganong etchos, ayan. So, meron ka pang allowance. Binigyan mo pa siya ng allowance. Oo, may allowance pa ako noon. I think, naging klaro sa akin na tama ka. At hindi niya kayang rendahan at hindi niya kayang linyahan ang mga Amerikano. Na siya nga ay binabarurot na at tayo binabarurot na ng mga Amerikano. Nung nagpunta siya ng US, na kung saan, yung mga pangako niya nung eleksyon ay naging agenda daw niya nung nagpunta siya ng US at kahit isa doon ay wala siyang na-check na box. Ayun. Kahit isa doon ay wala siyang na-check na box. Doon na naging malinaw na ay tuloy na talaga ang pagbarurot. Ganyan. Kumbaga parang there's no he can't push back. This president cannot push back. So, dun ko na parang tama si Sas. Tama si Sas dun sa ano niya. Oo. Saka nung panahon kasi na yon, di ba, inaano ko pa si RJ, or RJ, ano nitong ganito? Hindi pa, ano pa kami, friends pa kami pa nun sa Facebook. Pero meron na kaming something behind the scene. Pero friends pa kami sa Facebook. Tapos nung sinabi yan sa akin na, you shouldn't bite the hand that feeds you. Sino to? Sabi ko, and everyone saw that. Naloka nga eh. Actually, naloka yung maraming tao nun eh. Saka meron siya kinoment dun sa ano ko na, tapos nagalit sa kanya yung mga tao. Sabi ko, friend pa kami nun eh. Friend pa kami nun sa Facebook eh. Sabi ko, Bex, ba't hindi mo ako kausapin? Sabihin mo sa akin kung ano talaga yung logic nito. Kaya ang alam ko, kasi ganyan si RJ. Pag there's something more than the surface, kinakontak ako niya. Yun talaga hindi. Ang ginawa niya, binlock niya ako. Kaya sabi ko, And then, may mga bubuyog sa tabi-tabi, sa paligid-ligid, na sinabi na sa akin na kung ano yung sinabi sa kanila ni RJ. Kaya sabi ko, budol talaga. Ayun. Yun nga lang, sabi ko. So, ayun, saka nakita natin, everything unfolded. Diba? Totoo. Tapos nagka-Love the Philippines fiasco pa. Yun. Actually, at that point, lumabas na yung
mga yung mga badges of weaknesses nitong administration na to na wala wala siya talagang balls at hindi niya kayang rendahan ang mga tao na pumapalpak. And that is a huge huge red flag. May mga nagsasabi nga yung parang kayo mga issue ninyo, ano ba yan? Logo, ano ba yung mga issue ninyo? I-issue ninyo yung mga maliliit na bagay. Which is true naman, like for example, yung Love the Philippines, hindi naman talaga malaking bagay yun na parang pagdating doon sa weight ng issue na yon, hindi naman talaga yung parang sige ihinto natin ang buong mundo tapos yan lang ang pag-usapan natin. Hindi tama naman talaga yung ibang mga nagsasabi doon na hindi ito napakalaking kumbaga sa grand scheme ng policy making, maliit tong areas na to. Ang hindi kasi naiintindihan ng iba, but this is indicative of how this government is going to deal with issues moving forward. Okay? Yung Love the Philippines fiasco na yan, na hindi na-address, at in fact, doon talaga ako parang sobrang isa sa mga parang tangina nakakadiri. Ano ba to? Seryoso ba to si PBBM? Yung sabi niya kay sabi niya kay bakit daw inaksyon na naman daw ni Christina Frasco yung issue ng video, ganyan-ganyan. At in fact, na-inspire siya sa actions taken. Meron pa siyang pagganon. Meron pa pagganon si PBBM. Sa akin na parang, may mali dito. Kasi tawag dito, either hindi nagsasabi ng totoo yung mga tao nakapaligid kay PBBM, 'di ba? At si PBBM talagang hindi lang niya talaga alam yung nangyayari, 'di ba? Or talagang weak lang talaga siya to really identify the issue. So, ang laking red flag noon. And also the PAGCOR logo that he attended the unveiling, 'di ba? 3 million? Para saan? Sa pangit pa! 'Di ba? Nakamute ka, be. Sila pa talaga yung nag-unveil ng logo. Parang, kung kunwari, ako yung mag-unveil nun, alam mo na marred by, marred by issues yung na yan, yung logo na yan. Tapos ang pangit-pangit pa. Wala pa ba nagsabi doon sa presidente na, Mr. President, magpaliban yun lang po yung unveiling yan kasi nakita namin yung logo. Ang tsaka. Diba? Diba parang sa akin, parang ano ba naman to? At nakakaloka kasi noon, parang ilang days after yung Love the Philippines fiasco pa yun. Correct. So parang may mali dito sa mga sa mga proseso ng presidente sa pagdedesisyon, 'di ba? Kitang-kita mo na meron siyang mga taong mukhang well, either may mga tao na nagsasabi sa kanya ng mga bagay na hindi kompleto, may grupo lang siyang pinakikinggan at pinagkakatiwalaan at itong mga tao na to ay hindi nagsasabi ng kompletong impormasyon sa presidente, yung mga ganyan. Hindi, itong Love the Philippines kasi, hindi siya maliit. Kasi kung maliit siya, ba't siya pinikap ng international media? So, it was actually their first international fiasco. Correct, actually. Hindi, I mean, Love the Philippines. lumaki siya kasi hindi in-address. 'Di ba? 'Di ba? Ano siya talaga, umabot siya lahat. Oo. CNN, BBC. So it was a major international embarrassment. So hindi siya yung sinasabi ng mga BBM na hindi maliit lang yan, maliit na bagay. Hindi nga siya maliit na bagay kasi nga kinover siya ng it was pinover siya ng international. Ibig sabihin, it is such a source of embarrassment yung nangyaring yon. Magiging maliit siya na bagay kung in-address at inayos at merong inayos agad. Oo. Maliit na bagay siya kung gano'n. Kasi hindi maliit na bagay siya pero dahil hindi kayo kumilos, naging sobrang source siya ng
huge embarrassment. Hindi. Mm-mm. Kasi, doon kasi, tama ka, the Love the Philippines scandal, it revealed the decision-making process of the government. Uh-uh. Una, quality control. Hindi yun na QA Yes. bago ilabas. Yun yung the first question eh. Na, Mm-mm. gaano ba ka, common yan sa advertising, girl. Mm-mm. Sa advertising, every shot, every scene, may budget yan. Mm-mm. May budget yan. Kaya nga sabi sa akin, nung isang friend sa advertising, ay Bex, malaki tong bayad dito sa Love the Philippines, ano ito. Kasi ang daming scene eh. So per scene, bibigyan mo siya ng storyboard, o magkano yan, magkano magkano tong scene na to, magkano, ano na-deliver mo sa scene na to. Mm-mm. Bakla doon pa lang eh. Oo. Na parang, meron kaming shot, saan nyo to sinut? Saan yung deliver? Ganun lang, kasi girl, pag pinanood mo yan, tatanungin mo, okay, ano, syempre, ano yan, anga-anga ka lang, binigyan ka ng kliyente binigyan ka ng advertising firm ito gawa po namin. Tapos yung pala stock footage, pero ang presyo sa iyo is sinut on site. Budol 'yon. Original content yung term of reference ninyo, pagkatapos stock footage lang binigay sa'yo, hindi mo Stock footage. So ibig sabihin binudol ka nun. So ang eksena nun is ibig sabihin you don't know what you're doing. Correct. Ngayon kung hindi mo alam yung ginagawa, ngayon ang kasi niyan Joey is akala ba na kasi magulo yung setup eh. Is it DDB in charge of the production? Mm-mm. Girl, if you are an established advertising firm, make QA yan. Mm-mm. Make QA yan. And you're going to check it frame by frame, di ba? Actually, scene by scene. Scene by scene kasi ang storyboard eh, na, okay, scene 1, ito yung shoot, ito yung ganito, yan yung shoot. And then, okay, yun na yung pre-launch. Tapos nung launch, alam mo na stock footage, Ni-launch mo pa. pinalabas mo pa, inilagay mo pa sa Facebook mo. Kasi okay lang kasi Joey kung doon lang sa launch eh. Pero inilagay mo pa sa YouTube mo, ito na ang aming TVC, ganyan. Idikot-ikot mo pa siya sa mga channel. Correct. At ang tawag dito, at pinakita na nila prior sa ibang mga international audience. Before the launch pa. Oo. Before pa ng launch, di ba sabi nga nung sabi nga nung Minister for Foreign Affairs ng Tourism ng Indonesia. Mukhang familiar itong rice terraces na to. Di ba? And then, pa natin sila nang walang kalaban-laban. And then, after that, noong pumutok na yung crisis, doon nila nakita yung, paano nyo siya in-address. Mm-hmm. So, before the crisis, the whole government approach, the whole of government approach to the issue is palpak. Correct. Ang daming kadiring lumabas dyan. As in, parang, it was a kadiri action after a kadiri action from the government. From top to bottom. Sobrang kadiri. How did they react to that? How did Gwen Garcia, the mother of Cristina Frasco, reacted to this? Show of support si Bakla. 'Di ba? Lahat ng kanto, parang, parang, sa akin, sobrang huge na red flag yun eh. Kasi parang, auntie, palpak po yung anak mo. So, ngayon po, kahit sumuporta po ang buong universe po sa anak ninyo, it doesn't change the fact na pumalpak siya. 'Di ba? Ay, hindi po mako-correct no show of support ninyo yung kapalpakan niya. 'Di ba? Parang sinasabi niyo na parang ang nangyari kasi noon is sinuntok
suntok tayo nitong mga taong nasa kapangyarihan na parang wag na kasi kayong magreklamo, kami nga, suportado namin yan eh. 'Di ba? Ganun yung naging dating eh. Yung parang, ano ba kayo? Huwag na kayo magreklamo dyan. Ay, ano, lahat nga kami dito sumusuporte. And for me, that's really, really kadiri. Diba? Kung itong mga to, sa isang pagkakamali na ang dapat mong gawin ay aminin, ayusin, at baguhin, at improve, at make sure na hindi na mauulit, imbis na acknowledgement of the mistake ang mangyari, gusto nila kalimutan natin yung nangyari kasi sinusuportahan naman daw ng sangkatauhan si Christina. 'Di ba? So parang ano to? At I never even expected na it will become that big. Mm-mm. Kasi nga, well, di ba nung pinost ko yon na parang, ako naman pinost ko lang, ay may stock footage, this looks familiar, ganyan, ganito. And then it became big kasi it got picked up by everyone. Nabudol nga. Kasi nga nakita nila, bakit ang sabi sa amin, ito, sa Pilipinas. Na parang, so lumaki yung issue. Ngayon, hindi naman kasi lalaki yung issue, kasi hindi naman kasi magkakausok kung walang apoy. That's, kung walang nagbabaga, walang usok. Eh, ako naman kasi, usok lang naman yung nilabas ko. Tapos, proud na proud pa sila. 49 million lang ang gina. Pero hindi niya ginawang 50 million. Kasi 50 million ang plunder. So, True. Ayun. And so, yung ganitong klaseng, yung ganong klaseng behavior, no? Yung pagiging, yung kakapalan ng mukha nila to admit to be accountable doon sa mistake and to really address the issue. Kasi di ba parang ang sinabi nun di ba ang naging doon ni Cristina Frasco was that it's the fault of the advertising agency, not us, di ba? Wala silang kasalanan, malinis sila. Yung advertising agency ang hindi sumunod doon sa term of reference daw nung kontrata. So that is why they suspended the contract and all other contracts of that advertising agency. Ganon. So, kawawa naman yung oo. And dami rin kasi kontrata, 250 raw yung kontrata in total eh. So, ayun. Kaya parang hindi mo di ba, ang hirap hindi mag-speculate na bakit pa pinaamin yung 49? Kasi otherwise, ika-cancel yung the rest. So, what do you want to lose? You want to lose 250 or you want to lose 49? Di ba? Di natin alam. I mean, kung ikaw advertising agency, ba't naman aamin na ikaw yung may mali doon? Di ba? As in, naman, ginawa mo yan nang hindi ka nakikipag-coordinate. But anyway, pero yun na nga, hindi nga daw, sabi ng DDB, they became the fall guy kasi yun ang re-impression ng mga tao. Di ba? True. Sila lang ang may kasalanan at wala nang iba. So, naging fall guy sila. And the one who cannot be named is, ayun nga, eventually, parang, don't go quietly into the night. So, parang, he was let go quietly into the night na lang. Parang ganyan, di ba? Ang kasi noon is, kasi, DDB, ang naging kasi girl, pag ikaw, may client ka, pag tinipe DDB, lalabas yung scandal na yan. And that's a major scandal. Dahil bakla, stock footage. Parang yan, girl eh. Aming isang designer, si Puy Quinones. Magaling talaga siya actually. Tapos isang scandal niya is, yung isa nagpatay sa kanya ng wedding. Yung groom. Yung groom, pag gano'n niya sa pocket niya ata, parang, ay, bakit merong, something sa pocket? Pag gano'n sa pocket niya or something, may yung etiketa ng SM nandun. So, gano'n yun eh. Pero yung ginawa kasi ni Poy, parang it's a habit sa ibang designer kasi gumukuha sila ng gawa na, tapos deconstruct. Ganon. So, ganun yung ginawa niya. So, parang ganun yung
naging eksena. Mm-mm. Na gumamit ka ng stock footage and then it became a scandal kay Puy. Ang galing-galing pa naman niya na for a long time na wala siya. Tapos, makakabalik ka rin naman. Pero it will Pero take may time. malulose ka na opportunity because of the Mm-mm. scam. Pero it will take time. Kasi if you're really talented, if you had one scandal, it wouldn't matter eh. Hahanap-hanapin ka pa ng tao dahil, yeah, may scandal siya. Pero, he's really the shit. Alam mo yon? Ganun lang yun. Ayun na nga, yung nangyari kasi dyan sa yung naging treatment ng administration dyan sa Love the Philippines na video. Naging template na ng attitude at behavior nitong administrasyon na to sa ibang issues din. Hindi nila sinasagot, hindi nila hino-hold yung mga sarili nila accountable dun sa mga errors, 'di ba? Like for example, yung mga nangyari sa NAIA, 'di ba? January 1 last year, 2023, 'di ba? Maalala niyo 'yon. 'Di ba? Nagkaroon ng problema sa power supply yung NAIA. And that problem persisted, 'di ba? Several times. Ito rin na parang Bex, hindi ka pa magbibigay ng ultimatum sa mga nasa NAIA na puta, magka-brown out pa ng isang beses dyan, lahat kayo sisibakin ko. Wala bang ganon? True. Bakla. Gusto ko lang i-remind everyone sa government, 2023 na po. Yung mga blackout na yan, nung mga bata pa kami yan, nung panahon pa ni Cory yan. Remember, Joey? Yung 8-hour na blackout. True. Alam nyo naman na pala na mayroong problema sa power supply nung January 1, 2023. Tapos ilang beses pang nag-persist, di ba to na yung mahabaang may mga 12-hour na blackout na walang kuryente sa airport and things like that. And then, eto nga. Girl, napaka-basic yan. Airport yan eh. True. So, I mean, ganun yung behavior ng administration dun sa Love the Philippines, naging ganun din yung template ng pag-uugali nila. So that's why, when it comes to yung sa decision making, big deal talaga yung nangyari dun sa Love the Philippines kasi na-expose yung government dun eh. Kung anong klaseng kung anong klaseng leader sila eh. Kung anong klaseng pagtitimon yung gagawin nila dun sa bansa. Which is yun nga. 'Di ba? Nga style. Hindi ko talaga ina-expect na parang makakakita ulit tayo ng noy-noying. 'Di ba? Di ba? Ano ba yung noy-noying nun? Nung panahon ni Pinoy nun? Ano ba yung noy-noying doon? Yung promise siya ng promise na meron siyang gagawin, pagkas hindi nagpo-progress. Tapos, ang sinisisi parate si GMA. Hindi kasalanan to ni GMA. Actually, so, ganoon din naman ngayon. Hindi. Ito rin nagtuturo ng iba. Diba? Si Digong noon, hindi to po pwede tayo, di ba si Digo, nung tayo nakaupo, parang ang nila is tayo nang nakaupo ngayon, huwag tayong maninisi na kasalanan to ng previous. Kailangan may gawin tayo ngayon. So, ganun yung ni Digo. So, ngayon, itong NAIA, Bex, parang, ewan ko kung blind ba ako nung panahon ni Duterte o hindi, but correct me if I'm wrong, yung malakikinig dito. Meron ba kayong ganitong issue noon panahon ni Duterte? Ganitong kalala? In 1 year, paulit-ulit? Meron ba? Meron? May mga issue like this, pero kasi nare-resolve. Yun yung difference. Nagkaroon ng parang, naalala ko noon, na nagkaroon ng matagal rin na pagka-stranded, yung mga travelers. I don't know, kung NAIA Terminal 3 yun or ano.
Basta ang nangyari, parang merong lubak. Merong lubak na, ano. Lubak, pero inayos yung lubak Pero agad. inayos yung lubak agad. So, ang ginawa, tinow lahat yung eroplano, dinala niya muna yata sa pinakamalapit na, sa ibang airport, ganyan. Dinala muna siya doon, inayos siya. So, parang close yata siya for like 3 days, ganyan. Pero, they were able to, Pero to mitigate lubak yan yung, eh. oo, they were able to Pero mitigate yung disturbance dun sa mga flights. pero girl, yung blackout ang inaano ko, power outage. Meron rin naman yata, pero may ano sila, kumbaga hindi kasi siya hindi siya nagpe-persist nung kagaya nung ngayon, nung kasing dalas nung ngayon. I do not know kung Well, to be fair kay DBM, nothing as huge as the January one. well, to be fair kay DBM, PRD was also in agreement na yung maintenance ng NAIA is parang ipab-privatize privatize na yung maintenance ng NAIA. So, I think kasi the problem with NAIA is may mga infra kasi na I think, halimbawa yung Sangli, China wanted to develop it to be a next airport and then it was canceled. So, ang dami nating infra actually na China funded na na-cancel. So, you have to wait again. Kasi bakla hindi mo pwedeng gamitin yung feasibility studies doon. Ang gumawa ng feasibility study na. Chinese. Yung Chinese, parang ang baboy mo naman. So, pinagawa mo ng feasibility study, kinuha mo, tapos pinagawa mo sa ibang contractor. Sila yung nagbayad noon eh. Oo. So, parang, it's so weird na, pero yun na nga, ako is, anong nangyari sa infra? Meron bang, kasi yung build talaga, kasi dramatic yun. Ito daw, sabi ng Presidential Communications Office, pagdating sa infra, ang achievement daw dito, meron daw 12 na meetings ang NEDA noong 2023. Saan nakalagay? Doon, sa Presidential Communications Office. Achievement na. Are you serious? Are you serious? Isan mo nga sa akin? Teka, ito. Basahin natin. Yung report nila is yung achievement ng, well, they wanted to, kinabit kasi nila sa Build Better More eh. Ayan. Ito, accomplishment daw ng NEDA. 2023 accomplishment. Approval of 8.7 infrastructure flagship projects. Ensuring food security, job generation. Among NEDA's 2023 accomplishment. Ito yung sabi ito. The NEDA board convened 12 times this year, the highest number in recent years, to swiftly approve and endorse critical infrastructure project plans and measures. NEDA also advocated for critical policies aimed at transforming our society into one that is prosperous, inclusive, and resilient. So, ibig sabihin, noong 2023 daw, nagplano. Proud sila na 12 times nag-meeting ang NEDA ng 2023, the highest in recent years. Bakit kailangan mo maging proud na ito mga pinakamaraming meeting ng NEDA in recent years? Gano'n ba ka-recent yan? Nung pandemic, malamang hindi kayo nag-meeting nung pandemic, no? Yung Presidential Communications Office kasi sa totoo lang, pag titingnan mo yung page, alam mo yung mga kembot nila, yung parang, lang na lang i-report nila, 1,000 steps ang ginawa ni BBM today. Magpalakpakan tayo, guys! No, they don't know. They don't know that because I can remember during the campaign, kasi it is the same communication team. Ito, Malacanang, makinig kayo. Makinig na rin yung mga dapat makinig. Nung campaign, hiningan ko yan si Emerald.
Actually, before pa magka-paint, it was September. Tandang-tanda ko yung araw na yun kasi may ka-date ako nun. So, that was the time I had a Zoom meeting with Emerald. Mm-mm. I asked Emerald, can you send me the previous accomplishment reports of PBM when he was still a governor? Mm-mm. Dead mas sila. That was September 2021, girl. Mm-mm. Kasi sabi ko na you need to emphasize the executive experience of BBM. Kailangan niya magkaroon ng exhibit. We have an exhibit, Ilocos. Ganyan, di ba? Na parang si Duterte na, ano kailangan ko i-debate? I have an exhibit. I have exhibit A. So I was asking for accomplishment. So, wala binigay. So, even the messaging kasi noon, puro motherhood, in fairness, puro sila motherhood statement din noon, no? Parang, wala kang, alam mo yung tipong, wala kang, kasi nung panahon ni Digong, nung kampanya niya, may Duterte story eh. Yung people from Davao were testifying. Correct. Kaya makikita mo na parang, ikaw naman, parang, ulto ba talaga itong Davao City? Parang ganyan, di ba? Totoo kaya yung sinasabi nila? Kaya the people na naging interesado sa Davao, and the local tourism in Davao noon, is tumaas. Kasi gusto ng mga tao pumunta, pakita, sino ba to si Duterte? So pumunta talaga, even during the campaign, they were going to Davao City in order to look at what actually Duterte did. So meron talagang testimonials, merong patotoo, merong material manifestation. So ito kasi ngayon, the communication kasi is para siyang student council. Oo, totoo. Walang idea. Actually, ang tingin ko naging problem kasi ng ang naging problem ng communications team ng administration, which is the same group nung campaign. During the campaign, they were so effective kasi tawag dito well, talagang antindi nung antindi nung hakot talaga, antindi nung ginawa nilang sobrang sobrang lakas ng dating ni PBBM noong kampanya. Yung mga decisions na hindi, wag na mag-attend sa mga debate, sa mga ganito or whatever, ganyan. I don't know if it is entirely their decision making or not, pero at the end of the day na sa kanila kasi inattribute yung kumbaga yung success nung communications nung campaign ni PBBM. So that is why I don't know, maybe nung naging presidente na si PBBM, mataas yung nila na parang ay magaling kami kasi kami nagpanalo kay PBBM eh. No. Kasi wala silang ma-attribute na magaling yung comms nila noon. Kasi nga, nung nag-announce si BBM, siguradong hindi tatakbo si Sara, 61% na siya noon, girl! Actually. Yes. Ang magaling na communications ay si Digong, dahil nagsimula si Digong sa 5% ata. And work his way up. And in fairness kay Lenny nung tumakbo siya ng vice president, her comms then 8% siya. From 8%, siya yung nanalo. Magaling yung comms doon ni Lenny nung tumakbo siya ng vice president. Kudos sa inyo Let's just be fair, no? Fair is fair. So, yung unang magaling na comms. Yun dapat yung yardstick, 'di ba? Yun dapat yung yardstick. Kayo, nagsimula kayo sa 61%. Oo. So, you don't need to kumbaga parang the only way that you're going to fuck this up is 'di ba? Yung do something really bad. If you're going to do something really bad, ganyan. However, I think they felt that yan kasi yung naging problem ng ibang mga tao nakapaligid kay PBBM. A lot of them felt that they are the ones responsible sa pagkapanalo ni PBBM. No. He was already up there. Kasi nga, ang kalaban mo is si Lenny, and everyone hated Lenny because of because we saw what Lenny did during the time of Digong. So Digong left office with an 91% ata yung
rating or 80, 80. 89, 80%. Oh, ganun. That was huge. No, trust rating, alis ka 80%. That was huge. Dinala ka nung Duterte kasi ikaw lang yung, among all of them, ikaw lang yung magpapatuloy nung Correct. Duterte. Correct. So, wala ka naman kayong dinagdag. Ano ba dinagdag niyo? Sa ikipanalo. Panalo na That was the Girl, core, di ba? That was the core of his platform, di ba? continuity. Di ba? Well, yung pabubudol ng communications nila, maybe perhaps yun yung na, di ba? Kaya nga Tayong continuity kung gusto nating mangyari. saka ganito, tigilan nyo nga kami, nung hindi ba tumapatok sa BBM, hindi rin naman kayo ang may expert ng communications noon dahil si Maharlika ang nagdala sa inyo. Nung panahon nung gusto nyong nung walang pumapansin sa inyo sa mainstream media, sino bang nilapitan niyo? Kami nilapitan. Diyos ko, nag-meeting pa tayo ng Sanara, sa bahay ninyo Sanara, dahil wala nga pumapansin sa inyo ng mainstream media. So, it's the same communication team. Girl, Joey. Kaya nga ito, huwag kayo magmamalaki na kayo nakapagpanalo or whatever, dahil wala naman kayo napatunayan. Ngayon, wala na si RJ sa inyo. Hindi na sasalita si RJ. Ano kayo ngayon? Di ba parang the delusion na kami ang behind. Yeah. Oo, delusional talaga. Yun talaga yun yung problem kasi parang ang feeling nila they were the key sila yung naging susi sa pagkapanalo ni PBBM talaga yung pumasok talaga sa mga ulo nila, akala nila sila yung pinaka-key dito. Well, meron din kasing ang tawag dito, may video rin kasi to si PBBM na nagpapasalamat siya ng wagas doon sa comms team niya, ng bonggang-bongga, mga ganyan. Meron din mga ganun-ganun. Kaya I don't know, feeling ko yun, kaya merong delusion tong mga comms officer ni PBBM. Girl, ano ba yung comms niya tinasabi niya, yan lang yung nagbi-video sa kanya. Yan lang yung nag-i-edit. Yan yung comms team niya, no? Pero yung messaging and how to respond to critics, wala sila. Wala sila, correct. Bakla sino bang nagre-respond sa critics nyo, sa critics ng BBM? Halimbawa, nung Vice President, si Maharlika. Di ba siya yung sumasangga na they don't really have just ko naman, mag-amin na tayo. Wala talaga kayong backbone noon. Kaya nga kayo lumapit sa amin kasi nga you needed the help kasi wala ka sa inyong pumapansing mainstream media. So do you wanted social media personalities? Alay naman kayo ni Duterte. So, okay na. Pero other than that, hindi yung pinanalo si BBM. BBM was already the sure winner. To win. From before the campaign started. From the moment that tandem was established. From the moment that the tandem was established, it was already a sure presidency. Correct. Ang na lang is kung ma-maintain yung majority vote. All throughout the True. Parang ganito. Kasi kung kayo talaga may kung kita nyo, bumababa yung trust rating ng presidente. Ayan na yung presidente ngayon, 49%? 48. Bakla 48%, magto 2 years. Hindi pa umaabot ng 2 years, 48% ka na kaagad. Mas panalo pa si Lenny. Si Lenny, ang tagal bago bumaba ng 50%. True. At si Lenny hanggang ngayon yung angat buhay, meron pa rin mga store sa Shopee, nagbebenta pa rin ng merchandise. So, can you imagine, diba? I think that's the greatest insult to you, na, can you imagine si Lenny
Robredo, it took her a while before bumaba ng 50% ang trust rating niya. Kayo bakla after a year? True. Ayun. Ano lang na, mabanggit ko lang, kaya kung nabanggit rin to sa iyo sa PCO, isa sa mga pinaka bulok na naging trabaho nila. Kasi remember nung election, 'di ba parang may na-mention si PBBM noon na aspiration daw yung 20 pesos per kilo na bigas. Sabi niya 20 to 35 pesos, yan yung dream natin na mangyari. If something is done in the supply chain, it is achievable to have a 20 to 35 peso per kilo ng bigas. Okay. And then, kami noon, sa TikTok actually, we understood it as kasi sa interview lang naman yung sinabi yun eh. Sa interview lang sinabi yun ni PBBM eh. Sabi lang naman niya yun. Eh, kami noon, parang, ano lang yun, aspiration yun, hindi yun yung parang talagang, pinramis na, ito gagawin ko, ito yung nasa checklist ng ganyan. Because doon sa mga vlogs niya, sinasabi naman talaga niya doon is food security. Yun talaga yung pinramis. Food security talaga yung pinramis, ganyan. Tapos bakla, yung PCO, nung nanalo na si PBBM, sinulat niya, sabi niya, pinramis daw ng presidente ang 20 pesos na bigas. Naloka kaming lahat sa TikTok noon. Naloka kami lahat sa TikTok noon. Kasi kami noon, sa TikTok, parang, hindi naman ito pinramis ng Pangulo. Pagkatapos si PBBM mismo, in-explain niya yon at one point na hindi naman talaga yun promise, it is aspirational, ganyan. Pagkatapos, ito si Presidential Communications Office, nung nire-report niya na yung 20 pesos na bigas, nire-report niya as a campaign promise daw ng Pangulo. So parang kami doon sa TikTok, nagulantang kami na parang, ano itong pinagsasabi nito ni Presidential Communications Office? Sino kausap nito? Sino nire-represent nito? Ganyan. And then it has become, at that point, parang kitang-kita mo na yung kaguluhan. Kasi, ano ba ito PBBM? Mukhang hindi naiintindihan ng tao yung gusto mong mangyari. Di ba ang promise mo sa amin, stabilize yung supply chain para ma-achieve natin yung food security. Ganyan. Ngayon, you know, if you're going to make the presyo of bigas ng 35, na yan na yung cheapest, yan yung possible na cheapest price at this point, and at the same time quality, and at the same time we would be able to reduce our import kasi reliable na yung supply nung ganyang klaseng diba? That would be a great achievement. It doesn't need to be at 20 pesos na bigas na napaka-drastic. Kung mabibigay mo sa amin yung pinaka-affordable, pinaka-quality, sustainable at reliable na supply ng bigas, and you're going to give that to the entire nation, papanakpakan ka namin dun. It's not necessary na 20 siya, ganyan. Hala! Obsessed na ngayon yung administration doon sa 20 pesos na bigas. Tapos, itong 20 pesos na bigas na to, ang nagsasabi nito at ang humihingi nito, yung mga anti-Marcos. And they are now addressing the sentiments of the anti-Marcos. Parang, doon na nagkaroon ng doon na ako parang, sino kausap nito? Parang sama-sama tayong babangon muli. Parang hindi talaga tayo yung kausap, no? Nakikinig pa sila dun sa problema ng mga galit na galit sa kanila. Parang mas pinakikinggan pa nila yung mga anti-Marcos kaysa dun sa mga kakampi nila. Doon ako parang nagkakaroon ng, lumilinaw na. Mukhang hindi tayo yung kausap. Hindi nga. I think, ako naman, kita mo, hanggang ngayon, hindi, imbis na, they don't really know how to respond. That's as simple as that. Kasi hindi naman sila na-test ng panahon eh. But they can answer critics eh. Kasi aminin nyo na yan, no, nung panahon nung vice president, nung tumakbo siya ng vice president, sino bang sumasagot for you? Di ba vloggers?
Diba nga, ang naging engine nga ni BBM ay vloggers. Sila talaga yung sumasagot ng mga, wala naman kayong comm strategy. Diba? Hindi naman kayo katulad ni Lenny na meron talagang comms infrastructure na talagang PR team and etc. At yun, palpak nga lang. Oo, pero meron. Meron. Kayo, no, you relied on the vloggers. Unless, sabihin nyo, ngayon, nung nakita na umalis na lahat ng mga independent vloggers, bumaliktad na sa inyo, lumabas na on gaano, kung ano yung kalidad ninyo. Look at how you... Tao kayo. Oo. Look at how, di ba, aminin natin, you download instructions sa mga Ensaymada vloggers. Lalabas din yan mga Ensaymada, yung ibang, basta. True. Anyway. Ay, alam ko yan. Kung paano kayo mag-download, di ba, ng battle plan. And, palpak. Kasi hindi siging may sariling gawa nun, girl. That's, do you see this difference, Joey? Kung halimbawa ako, sabihin ko, Joey, sabihin mo to. Between ikaw, i-research yung issue, titingnan mo sa bawat angulo, at i-discuss mo. Which is more powerful? Sige nga, Joey. Of course, which is more powerful? discuss, di ba? Yung merong, yung merong worldview dun sa issue. Di ba? The difference kasi between, the difference between those established vloggers nung panahon ni PRRD at saka nung mga BBM vloggers ngayon. Sinabi rin to ni Attorney Darwin Cañete. Sila, they were told what to say. Diba? Pero, yung mga established na vloggers, nung panahon ni PRRD, they were asked what they think. Yeah. Diba? They were asked what they think. I remember, meron nga kami diyang, meron kaming bonggang-bonggang discussion yan sa TikTok before, na, kasi syempre, nag-aasiman na nung pagkapanalo pa lang ni PBBM noon, nag-aasiman na yung mga BBM vloggers at saka mga DDS vloggers. Yung parang, merong mga BBM vloggers na parang, it's our time to shine, kineme, ganun. I vividly remember yung comment ko na, yung mga BBM vloggers, wala pa kayong napapatunayan. Pero, yung mga DDS vloggers kasi, ang dami na nilang nasabi, ang dami na nilang na-influence, na-shape na nila yung isip ng mga tao. At marami ng, they contributed a lot sa public political discourse. And I would say, ako, the reason why I had the confidence to, talk about politics and everything. Kasi, nakita ko na, may sense palang may sense palang magganito. Kasi nakita ko ginawa to nila TP, ginawa to nila SAS, ginawa to nila Attorney Trixie, that you can actually influence the public discourse if you are going to think rationally, if you're going to research on the issue and present it to people, they are willing to listen. 'Di ba? Ganon. Nakamute ka. Actually, ang pinakamagusto ko sa mga emerging vloggers, yung mga nagpapakalye survey, yung tinatanong nila yung pulso ng taong bayan. Merong nagaganyan yung Erica, na siya, political science. Kilala mo ba yan? Yung Erica? Erica ba yun? Hindi ko sila kilala personally, pero nakikita ko yung, nakikita ko yung alam mo, sabi ko ang ganda ng attack kasi pinopost ko yun si Erica nung election. Hindi ko alam kung BBM siya or whatever, pero ang ginagawa niyan, nagkakali survey siya. Tapos ano yun, political science, in-explain niya yung background niya. Sabi ko, ay magaling to si Bakla. Sabi ko, alam mo, mag-build up siya dito yung politics from the ground. Sabi ko, kasi hindi ko kaya yun kasi hindi ako lumalabas ng kalye, ganyan na.
siya talaga kasi politics from the girl. At namin nilang ganun. Sabi ko, maganda yung atake nito. Tapos political science graduate siya na pwede niyang pagsabay, pwede niyang, if she could just blend, the two worlds, yung politics as viewed from below and from someone na may systematic view of politics. Na she could actually discuss with them. RJ, ganun yung packaging ni RJ, na siya is the layman's view on politics. Kaya nga, parang yun yung combination namin eh. Yung kanya is parang, this is how people from the street think. The problem with RJ is, hindi naman talaga siya pumunta ng street. It's just like really him. Kaya nga sabi ko, ang ganda ng, if this Eric could just build from there, kasi nandun na siya eh. Yun ang ano niya eh, pumupunta talaga siya sa street, and then yung sabi ko, ewan ko, I don't know na kung ano nangyari dun sa Erica. Maybe, kung nakikinig ka man, Erica, nasaan ka man ngayon, sana narinig mo siya. At maganda pa yung Erica. Saka maganda pa siya. Kasi you need to consider all these things now when you're vlogging. You have to at least, be visually okay. Kasi you can, kasi ano yan eh, girl, makikinig sa yung tao na for how many minutes. Tapos, aminin na natin at hindi, no? Ang mga tao, saka ano yun eh, very, pagtsaka kasi girl, yung hindi ka visually appealing. Girl, pag dumaan sa newsfeed nila yan, i-scroll up lang. May mag-warm up, 'di ba? Sa Mahirap kita mo ngayon ha. I'm gonna show you mga nagmamalaki na BBM vloggers. Who among you even reached the stature of Joe Verlario? True. 'Di ba? Girl, si Joe Verlario, binigyan ng Filipino of the Year Award dahil nakipagbardago lang sa akin. Can you imagine? Hindi siya iniwanan ng mga backer niya. Well, nung wala sa kapangyarihan, iniwanan din siya. Pero nung nandun pa, kasi sabi, wala na sila sa kapangyarihan, di ba? Oo. Pero nandun pa, girl, sila nag-sponsor ng kasal. Sila nag-sponsor ng kasal, naging ninong at ninang. At ang gown niya is sponsored by Chris Aquino, worth 1 million pesos yung gown niya. Who among you reached even the stature of Joe Verlario? Na pag may rally in support of Lenny, si Joe Verlario parang hero. None! True. Saan lang kayo? Kaya nga, kasi si Jover, meron pa yung parating greetings from Risa Ontiveros. Meron talagang, girl, all-out support kay Jover. Pero ngayon, girl, wala. Paano nila a-awardan yung isa hindi naman gumagamit ng totoong pangalan. 'Di ba? Yung ang tapang na Inglesera. Yung pala niya apelido. Hindi niyo na-reach yung level ni Joe Verlario. And huwag kayong mangarap na ma-reach yung level ni RJ. Because you can't. Yung ako na sabi sa inyo, you can't. So, that's the thing eh. Kaya nga, ayun. Kaya hindi sila effective. Nagigets mo. Kasi ito yung mga umusbong noong kampanya. Blogging during the campaign is different. Blogging when they are already there administering government. Kasi magkaiba yun, girl. Pag blogging regarding the administration, dapat may alam ka sa pagpapatakbo ng gobyerno. Mas madali lang kasi yung mag-iingay ka lang, iboto si BBM, magaling si BBM, ang ganda-ganda ni BBM. Okay yun, kasi you raise awareness. Pero pag nakaupo na yan, bakla, you need to explain to people how government runs.
Mm-mm. Mm-mm. At kung bakit tama yung ginagawa nung nakaupo. Correct. Kasi pag hindi mo ginawa yan, makikita ng mga tao ay etsyuserang bakla. Ay wala tong alam, 'di ba? Walang alam. Ayun. Um, nung ang tawag dito, ah, from first quarter, second quarter of 2023, ang naging general approach ko sa administration is really more of wait and see, wait and see. Hindi pa ako galit niyan eh. Yung first at saka second quarter. Yung first at saka hindi pa ako galit niyan. Pero, hindi na rin ako ganun ka-hopeful. As in talagang, talagang parang sa akin, wait and see, wait and see. O sige, may sinasabi. O di sige, wait and see, wait and see. Hindi ako confident, pero hindi ako galit. Hindi ako, hindi na ako hopeful sa mga maaaring gawin ng gobyerno na to. Pero, hindi pa ako galit. Alam mo yung nagpagalit talaga sa akin ng bonggang-bongga. When I started seeing yung mga yung mga left-leaning groups, yung mga sympathetic sa CPP, NPA, NDF, that they are regaining the stage. 'Di ba yung sinashare na sa kanila yung nitong administration na to. And eventually nga, hanggang sa naging klaro, hanggang sa ito nga nitong lumabas na nitong fourth quarter that they wanted to do that they initiated an exploratory that there was an exploratory talk with the NDF, may mga amnesty sa mga grupong sa mga CTGs, ganyan. At that point, galit na talaga akong bakla. Kasi talagang gaguhan. Yung parang, at this point, bullshit na yung nangyayari. Bullshit na yung nangyayari. And, Hindi. yung continuous na pangdededma nitong administrasyon na to sa kahirapan ng Pilipino at sa mga reklamo ng mga Pilipino, pagkatapos gagawa ka pa ng ganito, yung as in talaga 180 degrees turn doon sa sinabi mo na ayaw mo ng national level peace talks. Pagkatapos ngayon magaganyan ka. Lolo, 'di ba? Hindi, kasi ang hindi nakikita kasi ng mga softmen, you need to do live. So if you are, kasi iba-iba kasi ang strength ng mga softmen platform. If you just like to raise awareness on an issue, Twitter and TikTok, best yan. Kasi bite size lang yan, 'di ba? Na si Sarah may 125 million confidential fund. So it's good to raise awareness. Pero kasi after you raise awareness, the next step is analysis. Kasi yung mga tao magtatanong. And the best platform dyan is Facebook and YouTube. Yung gusto mo kasi after you got the hook, kasi yung parang TikTok and Twitter is like a title of a book. It has, it's a good hook. And of course, we don't judge a book by its cover or by its title. We read it. You read it, correct. And yan ang advantage ng Facebook. Kasi diyan talaga may essay writing contest. Correct. At pwede ka diyang mag-live ng walang humpay, ng mahabang explanation, etc. And pati sa YouTube, mahabang explanation, and etc. And meron kang interaction sa mga tao na magtatanong, magaganyan, mag-respond ka. In a way, TikTok would be there. Pero ang problema, ang nakikita ko kasing kahinaan ng TikTok live is hindi mo kasi siya nababalikan eh. Yung live ng TikTok. Yes. Yung YouTube kasi hindi mo siya nababalikan. Yung YouTube kasi nababalikan mo, and then nababalikan mo din yung Facebook in a way. Pero yung YouTube talaga nababalikan mo. Ang kasi sa Facebook, the advantage of Facebook is if you watch a live, nag-watch ako ng live, and I have 1,000 friends. Those 1,000 friends will be notified na I'm watching this live.
And then, kaya nagkakaroon siya ng, ng re-engagement, ganyan, etc. That's the thing. And of course, pag maganda yung content mo, there are bloggers who are good in nire-recontent yung content mo. And that is the time na kailangan mong ma-achieve. Nire-recontent yung content mo noong mga independent na to. Kasi itong mga independent na nagre-recontent, girl, they are already earning a lot from recontenting. Correct. They don't need to approach a politician or whatever. Yes. Kaya nga yun yung hindi nila kita sa ecosystem. Kaya nga if you just have a good analysis, rest assured na you will be recontented. Yun dapat ang ma-achieve mo. Nire-recontent ka ba? Correct. Oo, kaya nagre-recontent sa amin. Ang yaman-yaman na nila. Mas mayaman pa sila sa amin. Mas yaman pa sila sa amin. Pero yun nga yung dapat mo ay ma-achieve. Kasi that's the time na pag nire-content ka nito mga independent kasi mga independent talaga itong nagre-content kasi they recontent anything that they feel. So, hindi ko nga kilala itong mga nagre-content na to, no? And that's the time na mag-a-achieve ka ng of course multiplier yung nagre-content eh. Kaya yung mga vlogger, yung mga nag-usbong ng vlogger, you can explore recontenting. Kasi nga yung mga nagre-content kasi they can emphasize. Kasi ito naman yung live natin, Joey. This is very spontaneous eh. Hindi ito katulad dahil halimbawa si Coach Janet, nakaplano kung ano yung gagawin mo video. Tapos i-upload lang niya. So, pag ganito kasi, very spontaneous to. Ang daming mga juicy na kahit tayong dalawa, hindi natin alam na sasabihin pa natin. True. Ayan. Nagpapa-shoutout yung isang recontent sa atin, si PH Update. Ayan. Si PH Update. Nanonood yung PH Update. Naku, mayaman na yung si PH Update. Sa YouTube yan, di ba? Oo, PH Update, ang yaman-yaman mo na sa amin. Kaya yung mga nagre-content kasi, yan na parang, I don't know kung nilalapitan sila ng politiko, pero kasi pag, na naman kasi sila, lang sila kung ano yung news ng social media eh. So parang, it would be weird, no, kung magbigla silang maglagay ng parang Rendon and Makagagon. Kita mo yung Rendon at Makagagon? Wala yung ganyan. Kasi nga, hello, si Angel Locsin nga. You know, my God, Angel Locsin is the most, I think, very credible, very lovable, na integrity. Pero, hindi niya nadala. Hindi niya nadala. Hindi niya na pinaka-powerful na pink nun eh, di ba? Si Angel Locsin talagang pinaka-powerful na pink nun, but hindi niya nadala. Kasi nga, it was RJ actually who explained it, na kayong mga artista, sinusundan kayo because artista kayo, not because of your political views. So pag naging political ka bigla, maluloko yung mga tao kasi yung mga manonood mo, hindi lang naman yan nakalimit sa isang political faction eh. The rest yan, at hindi mo alam kung ilan dyan sa manonood mo, yung ayaw pala dun sa sinusuportan mo. Gets mo? True. So hindi sila political influencers. Yung hindi, No. it will not translate to, I think kasi parang, yung formula kasi nila, yung luma pa. Kasi naalala mo nang before social media, kapag kayong artista like for example, di ba si Jambi Madrigal, in-endorse yan ni Judy Ann Santos eh. Tapos nanalo si Jambi. During that time, Judy Ann Santos was the artistang sikat na talaga. Kasi parang lahat ng oras sa Channel 2 nun, mukha talaga ni Judy Ann Santos yung lumalabas. Kasi in-endorse niya si Jambi Madrigal and Jambi Madrigal won. Ganon. No, that was the time. That was the time na wala pang social media. Wala pang social media. Kasi ang social media, actually, nung nagkaroon ng social media, hindi ito alam na i-handle ng mga artista.
Kasi now, their fans and their detractors, they are now interacting with them. Correct. Kasi before, no social media, they don't need to interact with them. Meron silang team interacting with those people. Pero now, they have to interact. Kaya nga, di ba si Sharon, ewan ko kung naalala to ng mga tao, nagkaroon ng meltdown si Sharon sa Twitter. Mm-mm. Kaaway niya, mga fans ni Piolo Pasco. Oo. Ito yung mga panahon na hindi pa marunong gumamit na, I mean, yung wala, 'di ba? Hindi pa alam kasi ng mga famous kung paano i-navigate yung yung social Social media. media. Mm. Kasi, hindi ka kasi pwedeng maging fake sa social media. Mm. Kasi social media is about authenticity. Mm. Alam mo yon, para hindi hindi ka po pwedeng showbiz sa social media. Ano talaga yan? Hubaran ng maskara ang social media. Yes. Kahit Oo. kahit na revealan. Ito talaga yung magre-revealan, kahit magre-revealan pa kayo ng mga private life, ng mga ganyan. Wala kang matatago. It's hard. Kaya nga, pag hindi matibay ang sikmura mo, at madumi talaga ang iyong pagkatao, hindi ka tatagal sa social media. Correct. Oo. Totoo. Di ba Ayun. kita mo Pag wala kang si Maharlika nga? wala kang tibay ng loob na na humarap. Kaya nga sa akin um malaking factor sa akin kapag kayong content creator ay pinapakita sa politics yung sa mga political content creator. Malaking bagay talaga yung pinapakita yung muka. Kasi you're Yes. putting yourself out there eh. 'Di ba? You're putting yourself out there. So ngayon, pag ikaw pinakita mo na yung mukha mo sa social media at ikaw ay nagpupulitik ka na, may risk na yan eh. They're already taking risk. So para sa akin, napaka-importante nun yan kung hindi mo kayang gawin yan, minus points ka sa akin, 'di ba? Minus points ka Pag hindi ka nagpapakita, talaga yan? Pwede kang pang-asar, pero hindi, kasi social media is, kasi to you need to have a personal connection with your leaders, with your people, with ganyan. And kasi nga, you would like to get their trust. Kaya hindi ka pwede maging plastic girl. Alam mo yun, hindi kasi to showbiz. This is what you call people will not kasi ang dapat mo ma-achieve sa social media, if you are an influencer, even if you are saying something that they don't agree with, they would still be there and listen to you. That's what you need to. Kasi madaling maano yun na people would believe you eh. Ang dapat mong ma-achieve is, even if you're going to say something that they don't agree with, you would still have their attention. Yes, That's influencer. Kasi yung maniniwala lang sa'yo, girl, hindi ka naman pastor. Alam mo yun? Oo. This is not a cult, you are not raising a cult. Ang kailangan mo is yung kahit you would be able to speak. An influencer kasi is someone people would listen to because they know that this person, no matter what, will speak his or her mind. That's the time that you are actually an influencer. Kaya nga, ito si Joey, sabi ko kay Joey, di mo pinapaliwanag sa TikTok, di ba? Ito yung landscape ng social media. Meron dyan, kukunin lang kayo dahil nga gusto lang kayong, mag-download sila ng message, i-forward yung message sa tao nyo. Pero merong dyan na, they will get you because of your opinion. Yun yung sinabi ni Darwin. Di ba? Kaya nga, titingnan mo, no? May mga tao pa ba na
nandyan sa'yo dahil you need to balance yung mga followers mo eh. Dapat may balance dyan ng hindi masyadong sang-ayon sa'yo, may sang-ayon sa'yo. Kasi yun yung discussion na mag-boost ng engagement. Hindi po pwedeng lahat ay papuri sa Diyos. Amen ng Gets mo? amen. Oo. Amen ang amen. Kaya nga, ngayon, ang ginagawa nila, yung mga troll farms, ang ginagawa nila is, yun ang ginagawa nila, is pinaparami lang nila yung against sa'yo. Pero the thing is, it's not really engagement, no? Ginugulo lang nila yung usapan. Kaya binablock, binablock Kasi wala ko naman yan. Pero silang, wala naman silang dagdag sa value ng conversation. Eh. wala sila. Pero pag naman, na nakikipagsabayan lang naman sila ng opinion sa opinion, hindi ko binablock. Kaya siguro mataas yung engagement ko, no? So parang, bahala kayo mag-usap kayo, itong opinion ko, problema nyo na yan, kung gusto nyo or ayaw ninyo. So, that's parang op-ed yan eh. Di ba sa dyaryo sa op-ed, no? Wala akong pakialam kung gusto nyo yung opinion ko, hindi. Eh, ako nagsusulat eh. Di ba? Binabasa nyo pa rin naman. Di ba yung, kaya nga makikita mo na, parang yan, sa op-ed sa dyaryo na, nabasa mo ba yung opinion ni ganyan? Ano ba sabi mo? Parang hindi maganda, no? Pero yung next na column niya, babasahin mo pa rin. Oo. Kasi ang goal hindi naman to agree all the time eh, 'di ba? Hindi naman yun yung goal eh. Ang goal is not really to dapat sa lahat ng usapin dapat magkaka-agree tayo. And that's what I appreciate nga dito sa sa totoo lang. Yun rin kasi yung hindi nung election, no. Yun rin kasi yung hindi maintindihan nung nung mga Lenny supporters noon. Hindi nila kayang makipag-engage ng genuine. 'Di ba? Hindi nila kayang makipag-engage ng genuine basta tama sila. 'Di ba? So wala silang space talaga for proper proper argument, for proper discourse. Kasi nga, basta competent si Lenny tapos kayo, dahil yan ang pinili ninyo, may mali sa pagkatao ninyo. Ganon. Alam mo, ganon ang mga nila nun. Mga campaign friends din naman ako. Ina-advise ko sila yung maka-even close dun sa decision makers. Sabi ko, you know what's your problem? You don't let Lenny talk to people who don't like her. Kasi si Digong, nung presidensya, bakla nandiyan yung Rappler o binibira-bira siya, nakikipagbardagulan sa dun sa Rappler. Na-appreciate ng tao yun. Kasi nakikita ng tao na, ay, itong matandang to, hindi takot. Oh, you talk to everyone. 'Di ba? Ayun na nga. Yun na yung, actually, parang, you know, in a sense na parang, in a sense, I still have sympathy for Lenny during that time. Kasi si Lenny na parang, Diyos ko naman, itong babae naman to, meron naman talaga siyang idealism, no? Parang, wala lang siyang lakas ng loob or whatever, or tapang. Kasi nga, parang, you know, for me, I saw Lenny then as someone from the probinsya. Na yeah, it's time for someone from the provinces to actually lead kasi nga puro elite, puro establishment sa Manila lang, sa elite Manila lang na kaya parati ang development sa Manila. So maybe it's time. Pero somehow Lenny was not able to translate that, no. Kasi nga lang din naman, no, she was just like a widow and then maybe she was encouraged to run kasi nga mananalo siya dahil byuda. Yun yung problema na if you like to have you need to be someone who could walk into the lion's den and tame the lions. Kaya nga na-appreciate ko kayo sa TikTok kasi umaakyat yung mga detractors ninyo sa TikTok live ninyo. Nakikipagbardagulan kayo. Kaya nga ako sa Joy, na humanga ako, ay puta, nakipagdebate dun sa Chef Jello. At sabi ko, tanginang galing itong babaeng to. Yung sabi mo pa na, akala ko mabawal lang brat. Sabi ko, ang ganda. Ba't brat ka na?
And I didn't know na ganun, may ganun palang eksena sa TikTok. Kasi alam ko sa TikTok kasi sasayaw-sayaw ka. Oo. True. True. So, yun, Yun yung difference ng TikTok sa ibang platform. Kasi sa TikTok, pwede talaga kayong very confrontational ang TikTok sa totoo lang. Confrontational talaga siya. So ngayon, kapag kunwari, merong ano-ano dyan, kahit pag gumagamit siya ng troll account, pwede mong komprontahin kasi pwede siyang umakyat at magsalita 'Di ba? Ganun.